today ay about sa paggawa ng cake ng ube makapuno. So, bibili tayo ng kandila at mga cake board. At saka ang kahon. At mga, ano man tawag dito mga girl? Accessories. Yung parang lucis. Lucis. Ayan, kandila at saka yung kanyang bon compleano. Teka lang. Samahan nyo kami sa pamamalengke namin sa aming paggawa ng ube makapuno cake para kay Ate Jennifer. So, okay mga love. So, since dito sa Italy, pwede na to. Yung mga purple yam spread, halaya ube, ilalahok natin. At saka itong makapuno. So, pwede na itong ilagay. Hindi kagaya sa Pilipinas na nangunguha lang kami sa likod ng bahay, naguhukay lang kami ng ube. Tapos yung makapuno, sinusungkit lang namin sa puno namin. Kasi mahilig kami magtanim bilang nasa Batangas kami. So, hindi naman ako nagtatanim. Siyempre yung pinsan ko. Pero masisipag ang aking mga kamag-anak magtanim ng mga kamote, mais, yan. Ito naman sinusungkit lang namin sa niyugan. Kaya dito, bilang nasa Italy tayo, kailangan natin bilhin lahat. Ayos naman. Ito, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Jeline. Jeline? Jeline. Ikaw, anong pangalan mo? Karin. 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 Ang galing niya mag-Tagalog, guys. Kunti. Konti lang. Kunti lang. Kasi may mga kaibigan kang Pilipino. Wala. Paano ka natuto ng Pilipino? Kamiki na ako. Ha? Anong kamiki Filipino? Baka dito lang siya natuto pag may mga bumibiling Filipino. Oh. Okay, mga love, so kukuha tayo ng butter, of course, butter. At harina. So, ayan guys, pinahihirapan ako ng asukal, ayaw na lumabas. So, kailangan ko ng asukal. Saka lang tayo bumili mother ng ano? O bumili na lang kaya tayo isang ganito para sa akin. Okay. At harina. Go tayo sa harina, guys. Ay, wait. Kulang ako ng baking powder. So, kailangan kong bumili ng baking powder. At ay, iba na siya ng pabala. Napakahirap naman. Wala kaming basket, guys. So, ito na yung harina. Barilla. Hello mga love! So ito ang ating first ever vlog na magbe-bake ako ng cake. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng cake. Yan, ang aking homemade cakes. So ngayon, gagawa tayo ng ube makapuno para kay Ate Jennifer dahil birthday niya bukas. So isa siya sa member ng Team B family namin, si Ate Jennifer. Okay, so ang mga kakailanganin nating ingredients para sa kanyang ube makapuno ay request niya kasi yan. Siyempre, itlog. Yan, itlog. Siyempre, hindi mawawala yan. Gatas. And then, mantika. Any kind of mantika, but mas maganda is vegetable oil ang gagamitin nyo. And then, dahil nga wala tayong ginawang ube, so bumili na lang tayo ng made na ube na nasa garapon na galing sa Pinas, in-export. Yan. So, ito din, kailangan natin para ilagay natin pwede siya sa gitna ng cake, pwede din sa toppings ng cake yung makapuno. Okay, so syempre, kailangan natin ng flour, yan, barilla. Syempre, lagi kong gamit barilla. Kasi ito yung aking kaswak. Masarap siya kasi, yung barilla na flour. And then, syempre, white sugar, kailangan natin. And then, ito namang butter, kailangan ko siya para sa icing. So, mamaya papakita ko sa inyo yung paano yung proseso ng paggagawa ng icing, okay? And then, syempre, kailangan natin ng baking powder and cream of tartar. Ito namang cream of tartar ay ginagamit siya para mabuo yung egg whites. Kasi, di ba, pinaghihiwala yung yellow, yung egg yolks sa egg whites. So, ito yung ginagamit ko para yung egg whites na magiging merengue siya. So, para ilalagay natin siya doon sa egg yolk mixture. Ayan. Muntik pa ako nabulol, guys. So, syempre, kailangan din natin ng salt. Syempre. And then, ano tawag dito? Food color. Ayan. Violet food color for the ube. Ang tawag dito, para maging itsurang ube, yung ating ube cake. Then, syempre, kailangan ko ng timbangan.
And, syempre, yung dalawa kong cake pan. Dalawa lagi ang gagamitin cake pan. Kasi masyadong, pag nagawa na natin itong mga mixtures na to, madami ang lalabas sa kanya. So, hindi siya kasya sa isa lang. Kasi pag isa lang ang ginamit nyo, guys, lolobo siyang ganun. So, hindi maganda. So, kailangan dalawa. Hahatiin nyo yun. I-divide nyo sa dalawa. Para pag gumawa kayo ng cake, ilalagay nyo muna yung isa, and then icing, and then makapuno, and then ipapatong nyo naman yung another tinapay. Okay, so kita-kita tayo mamaya. Titimbakin ko lang yung mga ingredients. A few moments later. And we're back mga love. So, nandito na tayo ngayon at natimbang na natin lahat ng mga kailangan nating ingredients. So, ngayon ipapakita ko sa inyo guys. Halika kayo, dali. Ayan, nabulol pa ako. So, ayan ang ating flour. So, imimix natin yung ating baking powder mamaya at ang salt. And then, after nyan, meron tayong egg yolk mixture. Ayan yung egg yolk. Pinatiwalay ko na sa egg whites. Of course, ang ating sugar. Mamaya, sasabihin ko din kung ilang sugar ang kailangan yung gawin. Kailangan yung ilagay. And then, ubi jam. Yung binili natin kanina. Of course, ito naman yung magkakasama. Ginroup ko siya kasi para alam ko. So, ito naman yung milk. Yan, milk. Vegetable oil. And then, yung ating food color na violet. Purple. Tapos, dito naman sa kabilang side, nandito yung ating egg white mixture. So, ito naman yung egg white. Of course, sugar. And then, yung cream of tartar para gawin natin siya mamayang meringue. Okay? So, meron akong isang follower na marunong din siya mag-bake kasi nag-aral siya under TESDA. So, shout out to you, Nay Sawagina ng Tabok City, Kalinga. So, might as well, ituro ko na rin sa inyo kung paano ako gumawa ng ube makapuno cake. So, samahan nyo ako guys sa process. So, let's go na! Okay mga love, so nandito na tayo ngayon kasama ng aking mga babies. Ito ang aking hand mixer at ito naman ang aking mixer talaga na regalo ng aking boss MD. Ayan. So, first and foremost guys, imimix nyo muna yung flour. And then yung salt, and then baking powder. Pero bago nyo i-mix yung baking powder, kailangan nyo munang ganituhin. Wala lang, para fine lang siya. So, kailangan nyo siyang salain ng ganyan para, tingnan nyo guys. Halika po dito, Mami. Thank you, Mami. So, para po sa kaalaman nyo, yung mga ganyan, hindi ko siya sinasama. So, para maging fine, ginaganon ko siya ng salaan. And then, ilagay natin yung salt. And then, i-mix natin. Okay? Mix lang natin, ganyan lang. Para ka lang naghahalo ng kung ano. And then next step naman guys, yung milk at saka yung oil paghahaluin natin. O diba antik to guys, yung tasa ko, antik yan. Pamana yan ng dati kong employer, si Senyora Marisa. So ito naman, ihahalo natin ngayon yung oil sa milk. Yan. Halo nyo lang ganyan. And then since wala akong ube flavoring, ang ilalagay ko na lang ay itong food color. Okay? So wala akong mahirap kasi siyang kuhanin. So, ito, ginamit ko yung dulo ng kutsarita. So, kailangan lang magkulay, magkulay purple. Para pagka, tawag dito, yung kapag nabuo yung ating tinapay, kulay ubi siya, diba guys? Okay, let's go guys. So, yung egg yolks guys, i-mix natin ang sugar. So, unti-unti lang guys ang pag-mix ng sugar. Hindi lahat, hindi nyo ubus lahat. Ganyan lang, gradually. Yan. Dahan-dahan lang. Gradually add the white sugar. Yan. Hanggang sa maging pale yellow yung kulay niya. So, antayin na maging pale yellow. Sana nadidinig nyo ako, guys. Then after that, sama na natin ang ubi jam. So, isot na natin yung ubi jam dyan. Ganyan. Of course, ang next naman ay yung ating oil mixture at milk mixture, oil and milk mixture ay ihahalo natin dito. Pero first off,
kailangan natin i-divide sa 3 parts ito, yung ating flour mixture. So, maglagay muna tayo ng konting flour. Yan. Hindi lahat guys ha, konti lang din. Yan, ganyan. Yan. So, pag na-mix na, lagay natin ng konti lang din na milk and oil mixture. Saka yung food color. Diba? Nagkukulay din na siya. And the next, another batch of flour mixture. Okay. Ganun lang. Hanggang sa matapos. Ayan, medyo nahihirapan na siya. Hindi na makamove on ang aking hand mixer. So, maglagay ulit tayo ng another batch of milk and oil mixture para maaluwan ang inyong madali ang inyong pag-mix. Kung wala naman kayong hand mixer guys, pwede ding mano-mano. So, kailangan nyo lang ng ganito. Kung wala kayong hand mixer, ito yung gagamitin nyo. Okay? So, fortunate lang ako na meron akong hand mixture. Mixer pala, hindi mixture. Naghalo-halo na guys sa mga pinagsasabi ko guys. Diba? So, ito yung last batch natin ng ating flour mixture. So, syempre, kapag last batch na, inilahok na din natin yung last batch of milk and oil. So, ayan. Diba? Thank you sa aking cameraman. Camera woman pala. Ang aking mother. All around yan si mother. Lahat kaya niyang gawin. Of course, siya ay camera woman, makeup artist, cook, minsan panday, minsan mananahi, kahit ano. Anything, kaya gawin ni mami. Okay, mga love-love. So, punta naman tayo ngayon sa egg white mixture. So, ang gagawin natin guys, ilalagay natin itong cream of tartar dito sa loob ng egg white mixture. And then, okay. Ilalagay natin sa maximum speed. And then, magbibilang tayo ng 3 minutes. Para maging ano siya. So, para maging merengue siya, kailangan yung lahukan ng white sugar. Unti-unti din, gradually. Hindi yung ibubuhos ng lahat. Unti-unti lang. So, dito natin nilalagay. Meron kasi butas dito guys. So, dito yung sa ito. Yan. Gradually lang ang paglalagay ng white sugar. Tandaan guys ha, maximum speed ng mixer. So kapag wala kang mixer na heavy duty, pwede din naman naman. So ito lang ulit ang gagawin. Pero mas maganda talaga guys sa baking, kompleto ka sa gamit. Kahit yung mga mumurahin lang na mixer, hindi naman kailangan mamahalin. So yan. Hintay tayo ng 2 minutes. So, ayan guys, tapos na ang 3 minutes. So, tingnan natin kung naging merengue yung ating egg whites. Of course. Naging merengue siya guys. So, yan. Okay. Next step. So, ayun mga lablab. Andito na ngayon ang ating mixture ng flour. And then, yung mga ube and milk and oil. And then, ito naman yung ating egg white mixture. Egg white merengue. Yan. Ito yung egg yolks na pinaghalo-halo dyan, na pinakita ko sa inyo kanina. So, nakahanda na ngayon dito yung ating mga cake pans para ready na tayo. Yung oven, nga pala, ang oven ay preheat ko na. So, kailangan na i-preheat nyo siya sa 180 degrees. So, mamaya ilalagay ko sa video kung ano ang katumbas nun. Kasi I think sa Pilipinas ay Celsius. Hindi Celsius. Fahrenheit ang ginagamit nyo sa Pinas.
So, dito sa amin sa Italy, ang ginagamit namin ay Celsius. So, mamaya sa description dito guys, papakita ko kung anong katumbas ng 180 sa Fahrenheit. Okay? So, ang gagawin natin, tatlong batch ng pagmimix para mahalo siya ng ayos. So, first off, lagyan muna natin ng egg white mixture. Egg white meringue. Lagi akong si mixture. Nalilito na ako guys. O, diba? Ihalo-halo nyo lang ng ganyan. Diba? Diba parang ang sarap na agad? Pero hindi mo siya pwedeng kainin, syempre. So, yan. Ihalo nyo lang siya hanggang sa ma-mix na yung kanyang kulay. Hindi na siya may puti, hindi na may ube. So, kailangan ma-mix siya ng ganyan. Lagyan mo ng konting halo ng pagmamahal para pag ang kakain yan, masarapan sila. Kasi syempre pag nakasimangot ka, hindi din lalabas na masarap yung binibake mo. At isa nga pala guys, sa pagbibake, kailangan exact measurements. Hindi siya kagaya ng pagluluto guys ha. Ang pagluluto pwedeng tansya-tansya lang. Si mami magaling yan magluto, magaling yan tumansya ng mga ingredients. Sa baking, isang pagkakamali mo lang na ingredients, sira lahat ng binake mo. So, kailangan very attentive ka sa mga ingredients. Okay? So, ayan. Pangalawang batch na to guys. Tumatalsik-talsik yung ano. So, syempre kailangan guys, naka-hairnet tayo ha. Pag magbe-bake tayo ng cake. Laging may hairnet pa ako sa loob guys, bukod dito sa aking chef cup. Para lang, chef hat pala, hindi chef cup. Nalilito tuloy ako kasi yung spread kindness natin, may cup and may bucket hat. So, nalilito na ako guys. So, ito yung last batch. Yan. Ito yung last batch ng ating meringue. Meringue ang tawag ko eh. Pero hindi ko alam yung iba meringue. Paartihan lang ata. Yan. Alam nyo ba guys, trivia lang habang tayo ay naghahalo nito. Wala talaga akong kaalam-alam dati, as in wala. So, nung pandemic, kagaya nating lahat guys, lahat tayo naging talented during pandemic, di ba? So, ang unang-una kong binake, I think, ay pandesal. Kasi ang aking daddy in heaven, na mayapa na, meron siyang bakery dati. So, syempre ako naman, nung college ako kasi, umuwi ako minsan sa Batangas, minsan umuwi ako sa Bulacan, sa mami, dahil separated nga ang aking parents. So, si daddy may bakery siya sa Batangas. And, syempre minsan nakikihalubilo ako sa mga panadero, sa master baker ng daddy. So, dalawa sila. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero dalawa sila. So, napapanood ko silang mag-bake talaga ng pandesal. Kailangan talaga pag pandesal, gigising ka na madaling araw, guys. Kasi syempre maglalako na agad ng ang pandesal. Syempre kailangan mainit sa breakfast, no? So ang daddy naman noon, dahil hindi na siya masyadong active noon sa construction kasi engineer ang daddy. So nag-focus siya sa kanyang bakery. So siya yung nagdi-deliver ng mga pandesal pag umaga. So nakakatuwa, no, guys? So talagang nung natuto ko magpandesal, sabi ko, I hope daddy, proud ka sa akin kasi marunong ako magpandesal. So ayan guys, so pagpatuloy ko lang yung aking kwento, no guys. So nung pandemic, kami ni mami ay naggawa ng pandesal dito sa Italy. So ang mami ang tagamasa ko. At ako yung tagagawa lahat ng impasto. Hindi ko alam sa Tagalog ang impasto eh. Ano nga mamay ang impasto sa Tagalog? Basta yung mixture niya, yung dough, ako yung tagagawa. Tapos si mami yung, nag-aral lang din kami through YouTube. Talaga. So, si mami ang tagamasa ko. O, diba? Si mami talaga ang pinagmasa ko. Siya din ang tagakat, ganyan. Tapos kung ano-anong ginagawa namin noon na pandesal, may strawberry yema, may ube yema, meron ding plain. And then, nag-try kami ng iba't ibang klase ng pandesal and naging successful siya doon nung time na yon. Pero syempre, sobrang higpit nun eh. Hindi kami makalabas-labas talaga. Ang higpit talaga. So, talagang ingat na ingat kami sa pagdi-deliver. So, ayan na guys. Hahatiin natin sa dalawa yung mixture, no? Kaya dalawa yung ating cake pan para even siya. So, kapag nakita nyo na may natirang medyo hindi pa halo sa ilalim, so halu-haluin nyo lang na ganyan para mag-mix yung kanyang mixture. Nice.
Okay? Teka lang guys ha. Iaano ko lang lahat yung mixture. Yan. So bukas naman, ilalagay natin to sa oven and then bukas natin to lalagyan ng icing. Tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng icing, no? Ito naman yung ating cake. Pag nahango nyo siya sa oven, maliit kasi yung oven namin, so kailangan 2 beses ko siya isasalang. So next time pagka nakaluwag-luwag, bibili ako ng mas malaking oven para isang salangan na lang. Kasi 40 minutes guys, 40 minutes kailangan bawat cake. So ayan, punasan natin ang ating kamay. So kailangan guys, ganituhin nyo siya. Yan. Ganituhin nyo siya. Yan. Para mapantay. Tapos medyo itaktak nyo ng konti. Para mawala yung air bubbles niya. Yan. So, kailangan mawala yung mga air bubbles sa loob. So, yan. So, ilalagay ko na siya sa oven. Okay, 180 Celsius for 40 minutes. Okay, mga guys, mga love-love, ayan. So, pindutin yung ganyan. Nilagay nyo ng toothpick. Yan. So, kapag hindi na siya basa, ibig sabihin luto na siya. So, itataob nyo siyang ganyan. Dahil para hindi umumpis yung kanyang tinapay. Dahil pag hindi nyo siya tinaob, mamaya nakaumpis na yan. So, ayan. So, later naman, ilalagay naman natin yung isa. So, meron tayong special guest. Tomorrow. So, good morning mga love-love! So, another day today kasi kagabi ginawa na natin ang ating tinapay ng ube makapuno. So, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng icing nito. So, ako, favorite ko talagang gamitin yung buttercream icing. Kasi ito yung favorite din ng birthday girl natin na si Ate Jen. Yan, favorite niya yan. Lalong-lalo na yung vanilla icing ng aking vanilla cake. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ingredients ng buttercream. So, yan. Syempre, of course, butter, hindi mawawala. At white sugar. Of course, egg whites. And then, konting ube jam. Ayan, parang kinurot lang na ube jam. So, ang gagawin natin mamaya, guys, ay magpapakulo tayo ng tubig. And then, konting tubig lang. Ipapatong natin yung bowl. Yung stainless bowl ko, ipapatong ko. And then, ilalagay ko tong egg whites. And then, after that, unti-unti, gradually, i-add ko yung white sugar natin. So, hindi mo kailangang ibuhos. Again, sasabihin ko lang sa inyo, hindi nyo ibubuhos lahat. Unti-unti lang lagi ang paglalagay habang ginagamit natin yung ating hand mixer. Okay? And then, kapag nakuha na natin yung tamang consistency ng hinahanap kong consistency ng icing, and then aalisin na natin siya sa apoy. Hindi naman siya usually, parang nakapatong lang talaga. Yung bowl, nakapatong lang siya doon sa kumukulong tubig. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Steam ba yun, mami? Yes, steam. Parang ini-steam mo lang siya. And then after that, kapag naialis na natin siya sa apoy, and then saka natin i-add itong butter. At gagamit tayo ng ating heavy duty ng mixer. Yan. So, after nun, i-add naman natin itong konting ube dyan. Parang may konting kurot ng ube flavor. So, ganyan lang guys, kakonti yung tubig na ilalagay nyo sa ating maliit na kaldero. Or casserole. Casserole. Casserole lata ang tawag dyan, guys. And then, after nyan, kapag medyo nagbabubbles na siya, ipapatong ko tong aking maliit na mini bowl. Yan. Dapat ganito ang gagamitin nyo, guys, ha? Yung stainless, not the glass one. Hindi ito, ha? Kasi mababasag siya. Hindi yan. And not plastic. Kasi pag plastic ay matutunaw. And hindi siya maganda sa health natin. So, ayan guys, mag-start tayong mag-mix. Hindi mo kailangan pakuluin yung tubig guys ha. Kailangan lang magkaroon sa konting bubbles. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na unti-unti, ilagay nyo yung sukal. Ayan. Unti-unti lang guys. Huwag nyo ibubuhos. Para matunaw yung asukal na ilalagay
Okay. So, konti na lang. Lagyan natin sa maximum speed yung ating mixer. Tapos, hinaan natin guys yung apoy. Hinaan ko yung apoy na. Kailangan lang kasi maging mainit yung ating yogurt. I-steam lang natin. So, may hinahabol tayong consistency na icing. Hindi ako nakakuha ng ating pot holder. Init. Okay, ganyan-ganyan lang guys. Kita nyo guys, nagiging white na siya. Naging icing na yung egg white natin. Tuloy-tuloy lang hanggang makuha natin yung consistency na hinahanap ko. So ito mga love-love, natapos na natin i-steam ang ating icing. So ito yung hinahanap kong consistency. Okay? So yan. And then ilalagay na natin siya dito sa ating bowl para ma-mix na natin siya. Itong bowl na ginagamit ko, itong stainless na pinag-steaman ko ng ating icing, mold siya. Mold siya talaga para dun sa mga cake na hugis bola. So ito yung nilalagay ko kapag ang ating mga, ito yung ginagamit kong cake pan kapag ang ating mga clients ay mga varsity player, yan yung mga mahilig sa volleyball, basketball. So ito yan, kasi pag tinaob mo yung ganyan, hugis bola siya. So hindi ko naman siya masyadong nagagamit, so ginamit ko siyang bowl. So ayan na guys, nakita nyo yung ating icing. Ilalagay na natin ngayon itong butter. So lahat ng butter ilalagay natin. And then mamaya ilalagay ko ulit dito sa video kung ilang grams ng butter ang kailangan natin. Okay? So, ayan. Lagay natin sa ating mixer. Oops, ayaw niya umakma. Ayan. Tumugma. At, of course, iintay tayo ng 3 minutes. Okay, hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng butter. So, kailangan ay maximum speed. Number 6 ang gagamitin natin, guys. Kung meron kayong heavy-duty mixer. So, hello mga love again. So, ito na yung na-mix natin na kanina, no, na icing. Yan yung kinalabasan niya. So, kailangan hindi siya nalalaglag. Para malaman mo yung tamang consistency, hindi dapat nalalaglag yung icing sa bowl. Okay? So, ilalagay natin yung konting-konting flavor ng ube jam. And then, i-mix natin. Mix lang natin yung ube. Maingay Okay, guys. And then, ang gagawin ko, guys, maghihiwalay lang ako ng konting-konti lang na white for decoration purposes. Kasi minsan gusto ko may style-style na kung anik-anik sa gilid. So, kailangan kong kumuha ng white yung wala pa siyang kulay. Yan. And then, lalagyan na natin siya ng purple na food coloring. Ako kasi guys, ang ginagamit ko talaga is yung nabibili ko dito na food coloring. Ang pangalan niya is, mami, pakita niyo po. Ang pangalan niya is Decora. Yan. Medyo pricey siya. Pero gustong-gusto kong ginagamit yung medyo may quality. Hindi ko alam. Pero ganun din ako kahit sa mga clients ko dati. Hindi ko siya ginagamitan ng parang hindi masyadong... Hindi mo siya tinitipid. Yon, hindi ko siya tinitipid. Thank you, mami. Nahuli mo yung nasa dulo ng dila ko. Ayan. So, i-mix na natin. Tingnan nyo guys, oh. Taga lang, mix natin guys sa ilalim kasi yung iba hindi nakukuha. So, mami, tingin mo ba ay kulay purple na ito? Kagaya ng ating Spread Kindness purple t-shirt. Yes. Yan.
Di ba ang ganda guys ng ating purple gray na t-shirt, no? Na malapit nang dumating yung amin ni Mami. Pinasend namin kay Marie Cortez. Thank you so much, Marie Cortez, sa pagdadala ng aming t-shirts. Yan, para partner-partner kami ng mga officers. Okay na to guys, kasi ayoko din naman ng masyadong madaming food color yung aking icing. So, okay na to. Tapos, yan, sinala na namin yung makapuno para mamaya ilalagay natin siya sa filling. Okay, later guys, magdi-design tayo mamaya. So, we're back mga love-love. So, ang gagawin naman natin ngayon, maglalagay tayo ng konti lang na icing dito yan. Para lang pandikit siya sa tinapay. So, ito yung ginawa natin tinapay kahapon mga love-love. So, kita nyo naman. Ito yung unang layer. Yan. So, itataob natin siyang ganyan. Wait. Kukunin natin yung tinapay, no, guys? So, syempre, nag-gloves ako, guys, for... Yan. Kita nyo, guys? So, isenter lang natin siya sa ating cake board. And then, guys, ito, tatapyasin nyo to. Hindi ko alam kung ano bang tawag sa kanila, Mami. Hindi naman tapyas sa kanila. Sa Batangas kasi tapyas ang tawag sa amin. Tatanggalin mo lang yung Tatanggalin ibabaw. mo lang yung mga nasa ibabaw na medyo Matigas. parang nasunog ng very, very light. Hindi masunog. Tatanggalin mo lang siya para lang makikita nyo guys mamaya kung paano nanginginig yung kamay ko. Kasi naman ako yung daddy ko guys. Yun yung problema ko sa pagbe-bake ko. Yung decorations talaga. Kasi ang aking kamay ay nanginginig. Ganun kasi si daddy dati kapag umiinom siya ng kape, talagang natatapon yung kape niya. Talaga. So namana ko yun. Thank you Lord lang na hindi ko namana yung talagang total na panginginig ng kamay ni daddy. Konti lang. Pero pag napapagod yung kamay ko sa paggagawa ng cake, sa pagde-decorate, sobrang nanginginig siya. So yun yung problema ko guys. Kailangan mo lang ipahinga. Kailangan ko lang ipahinga. Ganyan. So yan. So, lagyan natin ngayon ng icing sa gitna. No? O, para akong teacher, may panuno ka pa. Yan. Hindi naman kailangan na magandang-maganda kasi nasa gitna naman yan. Hindi naman yan makikita. So, lagyan natin ng ating ubi icing. Yan. So, pag tingin nyo okay na yung icing, enough na. Kasi mamaya, lalagyan pa natin yan sa mga gilid. At sa ibabaw. Okay na ba to, Mother? Yes. Okay, si Mother ang aking camera woman today. Lahat na siya talaga, guys. Camera woman, dishwasher, ano pa, Mami? Assistant. So, ito na yung dinrain namin na makapuno. Yung kahapon, yung binili natin sa Chinese International Market. Tawag doon. Anong tawag nga doon? Hindi naman Chinese International Market. Basta international market siya ng iba't ibang bansa kung saan mabibili mo yung mga kailangan mo. Like sa ating mga Filipino nandun. And then, Sa mga Indian, no? May Indian, may mga Chinese. Universal yan. market. Yun. Universal market. Yan. Lahat ng kailangan is nandun. So, nandun yung mga makapuno, ube, mga liver spread, mga gatas, nandun. Hindi naman lahat. Meron din kaming mga nami-miss. Kasi kagaya ng cheese whiz. Wala yung dito, yung cheese whiz. Cheese whiz. Yung Eden cheese, wala din. Meron siyang cheese, cheddar cheese, pero iba yung brand niya. So, wala yun. Wala din yung tender juicy hotdog. Nami-miss namin yan, guys. Baka naman sa mga kamag-anak namin dyan. Charot lang, guys. So, samahan niyo ako, guys, pag nilagay ko naman yung second layer. So, ito na guys yung second layer natin, no? Ganyan. Actually, isang cake lang siya. Hindi siya 2 layers. Isang cake lang siya. Kaya lang talagang pag gumagawa ako ng ube cake, makapal talaga siya, mataas. Kasi yung aking mga ingredients, like sa flour, mas madaming grams kapag ube cake. Medyo na ano yata. Kasi yung timer ko guys, alam nyo nangyari. Yung timer ko na stack.
So parang nag-over siguro to sa sa kanyang, buti lang hindi nasunog. Nakakaloka. So ayan, aalisin nyo ulit guys yung mga nasa ibabaw, kagaya kanina. Hindi yan sunog, anak. Yan kasi yung ube na color. Akala ko kasi nasunog siya kasi yung timer ko, No. na-stuck siya sa 5 minutes. Sabi ko kanina pa tong 5 minutes, ba't hindi pa rin tumatakbo yung timer? So akala ko nasunog siya. So mag-start na tayo ngayon mag-decorate ng ating ube makapuno cake. So syempre, nagbukod ako dito ng mga piping bags guys. So ito yung may kulay purple. And then ito naman yung pang-decorate ko na white lang siya, plain white. So syempre yung ating pang ganun, hindi ko naman tawag dito, pang finish, ay ihahanda na natin. So ngayon, lagyan natin ng icing yung mga gilid. Yan. Medyo talaga ako guys, hindi ako artistic kagaya ni Matthew. Siguro kung si Matthew ang nagagawa ng cake, napakaganda ng kanyang mga obra. Magaling talaga ang kamay ng aking anak na iyon. So ayan. Lagyan lang natin yung mga gilid, hindi kailangan perfect guys, kasi mamaya lalagyan pa natin yan ng decorations. Hanggang sa matapos siya, pati sa ibabaw, okay? So ayan mga love-love, nalagyan na natin siya ng coating, ng icing. Tapos, finish lang natin yung mga sides. Ganyan guys. Ikot-ikot nyo lang. Ikot-ikot ganyan. Pero hindi kagaya ng pagpapaikot ng mga jowa nyo. Charot lang. So, ikot nyo lang guys. Ganyan. Tapos, ewan ko ang tawag sa mga panday dito is palitada. Palitada ba ito, mother? Yes. Bilang panday ka. Dahil ako ay apo ng isang panday, guys. Ang aking lolo na tatay ni mother ay panday. So, kaya sila nagkakilala ng daddy dahil ang daddy ay engineer. At ang akin namang lolo ay foreman. So, yan. Nagkakilala sila ng aking daddy. Kaya naman, napangasawa ng mother noong araw ang daddy. Dahil sa aking lolo. Gregorio din ang kanyang pangalan. O, diba? Lahi kami ng mga Gregorio. So, sabi ko nga sa inyo guys, hindi kailangan maging perfect dahil lalagyan pa natin siya ng decorations on the sides. Ako naman guys, sobrang fan ko talaga doon sa mga contest cake. Nakakatuwa yung mga designs nila. So, natutuwa ako doon. And shoutout nga pala doon sa isa kong follower na PL ng Bacoor na si Mary Joy. Ayan, nagtatrabaho siya sa contest. Hindi ko alam kung nagtatrabaho pa rin siya doon, but nagtrabaho siya sa contest. Ayan, so ang pipiliin ko guys na pakita ko lang sa inyo ha, para makuha natin yung contest na decoration. So first off guys, lagyan natin ng, ano bang tawag dito? Ayan na ha, makikita nyo guys kung gaano nanginginig yung kamay ko. As in, hindi ko siya ma-perfect line. Kailangan ko ng ruler. Kailangan ko siyang lagyan ng ganyan, guys. Yun. Nananalangin talaga ako na maipakita ko sa inyo ng ayos nang hindi nanginginig ang aking kamay. Pakita nyo po, mami. Kahit hindi na po ako makita. Yan. Hindi ko alam. Mapapagalitan ako ng konti sa aking ginagawang ito. Pero hindi pa ako nakakatikim guys ng konti. Sabi nila ang sarap daw. Wala kasi sa Batangas nun eh. Hindi ko lang alam kung saan part ng Batangas meron. Pero nung umuwi ako, hindi ako nakatikim. So, Red Ribbon pa rin at Goldilocks ang natikman ko. At yung mga donuts. Ang dami na nga yung usong donuts. So, kailangan naman maglagay tayo ng ganyan naman. Pag-ganun. Para lang may konting touch of decoration. Simpleng babae din naman ang ating birthday celebrant sa Ate Jen. Pero mahilig siya sa flowers, no, mother? Si Ate Jen ay mahilig sa flowers kasi last year nagpagawa siya sa akin ng vanilla cake. Pinuno namin ng flowers yung cake niya. So, nung time na yun, ates, active pa ako sa pagkikake. Ngayon kasi medyo laylo ako dahil nag-concentrate ako sa ating page, sa ating YT channel. Next time naman, anak, request ko gawin mo ay fruit cake. Fruit cake. Okay, aralin ko yan, mother. Yung may mga ano sa Ay, tingnan nyo guys, oh, napuputol siya sa akin kasi sobrang nanginginig yung kamay ko talaga. Ito yung problema ko talaga, guys.
Sobrang problema ko itong panginginig ng kamay ko. So, kailangan ko siyang ipahinga ng konti. So, ito yung aking favorite na design. Yan. Kasi yan yung nakikita ko sa ano. Hindi ko naman ginagaya pero natutuwa ako sa style niya. Total homemade naman yung atin. So, hindi naman tayo mapapalo ni Contis. Pero, nanginginig-nginig pa din yung kamay, guys. So, medyo nagbara yata yung ating hindi lumabas yung icing ng bongga. Ikot mo konti na. Wait lang po. Parang may pumipigil sa ating icing na lumabas. So, ayan yung design niya. Kaya lang yung icing ko, guys, ayaw lumabas. So, ayan, guys, ang napili kong design sa gilid. With nanginginig-nginig na hands. Yan. Kanina kasi nagka-problema doon sa ano ko, ayaw lumabas ng icing. So, ayan. Tingnan mo, oh, mami, meron nagkaka-problema talaga siya. Siguro yung ube niya is bumabara doon sa loob. Hello mga love again. So, ito, nagawa na natin yung sa sides niya, yung mga ginamit kong decoration sa sides. And then ngayon, maglalagay tayo ng, magpapap lang tayo, maglalagay tayo ng mga konting decorations dito sa ibabaw. Para naman may konting ganda. Feminine. Yan. So, pinapanalangin ko na magkasya siya, guys. Kasi medyo malaki yung cake, kaya yung icing natin is medyo nabitin. Hindi naman nabitin, sana kumasya. Litan natin ng konti kasi baka hindi makarating hanggang dulo. Yan, lagyan na lang natin ng konting bula-bulaklak na ganyan. Again, ilalagay ko ulit ang description kung ilan ang mga kailangan yung grams ng mga ingredients. Lalagay ko yan sa video. Sa mga gustong matutong mag-bake. So, ayan, parang mabibitin siya, guys. OMG, guys. So, yan. Saidin natin. Kasi, hindi pwedeng wala dun sa dulo. Nakakahiya sa birthday girl. Abot yan in Jesus' name. In Jesus' name. Diba? Yun. Sobra pa nga eh. Sumobra pa. So, guys, lalagyan natin ngayon ng decoration. Saan nga, mother, ang magandang, harap? Yan. Yan. Yan yung... So, lagyan lang natin ng happy birthday dito. So, bilang nasa Italy kami, buon compleanno ang ilalagay natin. So, tusukan natin siya ng ganyan. And lagyan natin ng candle. So, dito, mami, tingin mo. Yan. So, ayan mga love-love, ito na ang ating finished product ng ube makapuno cake. So, kung meron man kayong gustong cake na malaman, mga recipes, i-comment nyo lang sa comment section at gagawin namin ng mami yan. Kung tinapay man yan or cakes. So, nagpapasalamat ako guys, syempre sa nanay, kay mami, dahil tinulungan niya ako today. Siya na yung camera woman, siya pa yung dishwasher and all. And thank you kay Papa Jesus dahil binigyan niya ako ng ganitong knowledge. So, nung pandemic nga kasi guys, natutunan ko tong pagbibake ng cake. So, sabi naman ng mga nakatikim, masarap daw. So, natutuwa ako kasi wala talaga akong alam guys. So, lahat tayo guys, kahit wala kang alam dyan, pag nagkaroon ka ng focus and gusto mong matututunan at matututunan mo yan. Kagaya ko guys, hindi ako marunong magluto. So, kailangan ko matutunan magluto kasi ito ang cake na natutunan ko. So, yung pagluluto pa kaya. Diba? So, guys, abangan nyo lang yung mga susunod kong upload, mga love-love. At thank you sa lahat ng mga nagsusubscribe sa aking channel. At asahan nyo guys na lahat ng aking pwedeng i-share sa inyo ay i-share ko. So, comment nyo lang guys. At patuloy kayong mag-share ng aking mga vlogs, pati sa ating page, Jelindi page, at sa ating Jelindi channel. So guys, I love you guys. I love you. Sana nagustuhan nyo itong aking cake vlog for today. God bless you all. God bless you all, guys. I love Thank you. you, Lord. Thank you, Mommy. Thank you, Lord. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Yan. You love Lini!